Alright, it's another video na naman tayo today. I-share ko lang po sa inyo yung tinatawag naming defensive driving method. Para sa mga aspiring driver, sa mga new drivers, yan. So, para sa inyo po ang video na to. May tinatawag po tayo SEPD. Yan. Ito po yung method na kung saan kung kayo ay magmamaneho, lalong-lalo na sa mga public roads, sa mga busy na lugar, intersection, matatao, crowded street, yan, applicable po ang tinatawag natin SEPD. So ano ba to? Ito po ay acronyms, may mga meaning. So letter S is search. Yan. So you have to search. So hindi lang sa harapan, no? Sa tagiliran, sa nilalagpasan natin. Kaya nga may mga side mirror tayo at rear view para magamit natin, para makapag-scan tayo ng mas maayos. So may tinatawag tayong peripheral vision na kung saan kahit naka straightforward ang ating paningin, nakikita pa rin natin dapat yung ating mga nilalagpasan. So yun po yung ating tinatawag na peripheral vision. Pag search ka, kailangan marunong ka rin mag-identify. I-identify mo yung mga immediate hazard sa kalsada. So maraming mga situation na pwedeng magdulot ng aksidente. Kaya dapat marunong tayo mag-identify. Let's say yung mga motorsiklo na nakikita natin sa side mirror, so expected, unexpected, yung biglang pag-overtake nila, yung biglang pagsingit nila. Yan, so yun yung mga identify natin. Yung mga alanganin, yung mga jeep, di ba? Yung mga jeep, bigla na lang natigil minsan pag may pumarang pasahero. So you have to identify, no? Yung mga naging habit ng mga ibang mga drivers. Yan. So identify, then predict. Yan. So sabi nga ng iba, no, dapat pag naging driver ka, dapat marunong ka din manghula. Yes, totoo po yun. Dapat nahuhulaan mo yung mga action ng mga ibang mga producer. Kasi minsan may tao nakatayo, so dapat malayo pa lang mga kaibigan, yung mga pedestrian na naglalakad, dapat nababasa mo na rin or hinuhulaan natin yung mga pwede nilang gawin. Baka mamaya biglang tumawid. Yan. Yung mga, syempre hindi lang mga pedestrian, lahat po ng mga road user. Minsan yung mga kasabayan natin mga motorista, may mga galaw sila na tipong liliko pala sila or lilipat ng linya pero hindi gumagamit ng signal. So dapat na-predict po natin yung mga ganong mga action ng ibang mga road user. And then syempre, predict, kasunod po dyan ay decide. So dahil na-predict na natin yung mga possible na action, mga gagawin ng mga road user, so dapat nakakapag-decision po tayo mga kaibigan. So yung decision po natin dapat ay sisiguraduhin natin na tama yung magiging decision natin. Okay? So dalawa lang naman yan. Either mag-slow down tayo or mag-stop. Yun lang po ang pagdidesisyon na ginagawa natin. So kailangan sasamahan din natin ng pag-execute. Kapag nakapag-decide ka na sa isang bagay, so let's say nakita mo, no, alanganin yung situation, nakapag-decide ka na mag-slow down. So kailangan na-execute natin. Sabi nga nila, execute is the result of decision. So kailangan natin siya i-execute para mangyari yung naisip natin na decision. Dahil napakahalaga po mga kaibigan ng pagdidesisyon ng isang driver. At ang pagdidesisyon po ng isang driver ay mabilisan. Once na nakapag-decide, nakapag-isip ka ng mas mabilis kung ano yung decision na mas mabuti, dapat may execute natin yan as much as possible. So ganun po dapat ang isang driver. So para sa mga new drivers, sa mga beginners, so apply po natin yung tinatawag nating safety. Lalong-lalo na po pag nandun po tayo sa mga busy na kalsada. Magbigay tayo ng attention, ng focus sa pagmamaneho. Kailangan active yung ating mind, no? Yung alertness natin dapat nandun pa rin, hindi siya nawawala. So sa mga ganung pamamaraan po mga kaibigan, so bilang isang defensive driver, kaya nating maiwasan yung mga possible na mangyaring aksidente. Isa po yan sa pinakamahalaga. So ilang mga kaibigan, sana ho nakatulong po sa inyo ang video na to, especially dun sa mga new drivers, sa mga beginners, sa mga aspiring drivers. That's it. Bye-bye!